What's up, guys? Good morning. I would like to share my experience on riding this bike, the pros and cons, and back kinakamisyon din. This is Arnold or Arnon, and this is Europe. That's us not. So, we will discuss short, quickly, bakit siya kailangan bilhin. Bakit hindi ito para sa inyo. So, yung una, yung pros natin. So, look how bulky this bike. Ito is subjective naman, pero I have a lot na magtatanong kung ang klaseng bike yan. Kaso ano, big bike yan, ito ba yung BMW? But yun, marami akong na-experience or na-encounter na ganun while riding this bike. Kasi tignan mo naman, yan. Pero subjective siya. Some of the riders didn't like this kind of looks. Pero ayun, sa akin okay siya for the 150cc category. Wala siya kalaban. Only the V-Strom which is 250cc yata. Yun. And in the second is the engine. Yung engine nito, 150cc. Pero the torque, meron may sipa eh. Ilang beses na ako nakapag-wheelie dito during our ride. Tinetest nito siya. And very punchy talaga siya. So, yung engine niya na 150cc for the torque, which is good. Then next, yung front suspension. Ang haba ng front suspension niya. And okay na okay siya. Sobrang comfy niya. To drive, lalo na sa city driving. Yes, mararamdaman yung mga bumpy road. Lagi ako nadaan sa sa Pasay. And alam niyo yung daan doon kasi ang dumadaan sa moon. So, pero while using this one, hindi ko na siya ganun karamdam. Hindi na ganun ka body feel since ito nga, ang ganda ng play niya. Sa front, dahil mahaba yung play niya, sobrang smooth, and sa rear is soft naman siya. And so we will discuss that further. And next, comfort. Look at that one. Na-modified mo to. So ito, napalaki na siya. Nadagdagan na siya ng extra foam. Kaya sa bulky ng ganyan. And ito, medyo nakahabas na. Yun. Kaya para bumaba ng mga 1 centimeter yung yung height. Papakita ko sa inyo yung itsura niya sa 5'7" na height. Yeah. And yung comfort, same with the EDD. Parang parehas lang. And pagdating sa passenger, sabi ng OBR ko, okay naman daw, approved naman daw. Yan. And next is, lastly is the clutch. Yung clutch nyo guys, ito. Sobrang lambot. Sobrang lambot nun. Parang di ka na lang din nagka-clutch dahil sobrang lambot niya talaga. Compared sa mga dati kong motor, Jitsu and RC, ang titigas nun. So, parang talagang ramdam mo yung daily driving mo. Ito kahit sa traffic, hindi mo talaga siya mararamdaman. So, the next we'll talk about is the cons. Ano ba yung mga pangit dito sa motor na ito? Una kong cons is yung rear suspension. Diba sabi ko kanina malambot siya? And pagka may OBR ako, lubog na to tignan. Tinitingnan ko siya pagka sa mga may salamin. Nakikita ko ang baba eh. Hindi ko alam kung bakit ganon. So parang sinacrifice na lang nila yung lambot ng suspension over sa sa itsura ng pag may angkas ka na. So lubog na yan. Then next is no rider aids. Sa akin, okay naman dahil matagal na rin ako nagmumotor, okay na sa akin yung walang rider aids. Such as the ABS and the traction control, which is normal naman yun. Dahil na-practice ko naman yung sync braking and yung 70-30.
na tinatawag nila. Pero, siyempre, okay na okay yung ABS, lalo na sa biglaang preno talaga, kahit wala ng traction control, okay na yung ABS para sa mga new beginner riders. And this bike is a beginner friendly naman, kaya kayang-kaya nyo tong maneurin. So, kung iniisip nyo na-intimidate kayo doon sa height niya, we'll see later. And next is yung bulky. So, sa traffic, napansin ko naman, hindi ko masabing medyo mahirap, pero sa mga bagong driver, yes, mahirap. Pero sa akin, dahil sanay na naman ako sa mga gantong kalaking bike, hindi naman ako nahihirapan sumingit. Then, next is yung engine. Kaya nga pinuri ko siya regarding sa torque. Sabi ko malakas yung torque. Yes, malakas yung torque, pero wala kang top end. For sure yan. Around siguro mga nasa 100, abot ka naman ng 100. Pero, saver na yung mga 120 na takbo, 120, 110 to 120. Yun. So, pagdating mo ng 100 plus, medyo struggle na siya. I don't know, kasi dahil meron kang meron ako niyan. Meron akong crash guard. So, isa pa yun sa cons na nagpapabigat sa kanya, kaya siya siguro bumabagal. Factor din yun. And same with the tires. So, kung makikita nyo, yung tires na is Aspira Sportivo. Parehas yan. Pampakara tires. Dati ako yung Diamond na brand. Nakalimutan ko na, pero ano yun, off-road style yun, which is may mga, parang ganito, parang kagaya dito sa ADV. Parang ganyan. And napansin ko, mas mabigat yung mga tires na yun. So, ang consequence nun is, bumabagal siya. Although yes, may kayang-kaya ng torque yun, pero kung tatakbo kayo ng medyo mabilis is, mahihirapan na siya. I don't expect speed on this bike, but still, umabot yung 100, okay na yun. And last is the price. For the price naman, alam ko 173 to, cash sa kasa. And for that price, patingin ko, pricey talaga siya. Pero sa category mo na 150cc, wala ka nang makukuha na ganitong styling, ganitong looks. Ang kalaban mo na lang is yung V-Storm 250, which is around 200k. Pero kung wise buy, I guess mas okay yung Dominar kaysa dito. Kasi yun, less than 200k. May pang expressway yan. And gusto ko lang din i-add yung sa isa sa cross neto is yung maintenance. The maintenance. So, I believe 1 liter lang yung oil neto. And so yun, naputol tayo, nalobat yung isang phone. Yung sinasabi ko is regarding on the maintenance. Sobrang mura niya ng maintenance nito. 800 ml lang yung oil na ginagamit ko. Pero alam ko 1 liter to eh. But still, goods, okay yung 800 para hindi din siya sobra-sobra sa langis at hindi siya magkaroon ng leak. So yun, sobrang tipid, and I would like to share guys yung sound check na ito since I've been using this JBT muffler. Okay, let's start this one. Okay, kaya mo, not an old bike but old style. Sorry, wala pa akong camera.
So yun, with the 5'7" height, ganun yung itsura niya. Ganito yung tindig niya. And look at your cockpit pag nakasakay na kayo. Di ba? Sobrang lapad niya. And pagka siguro nagbabiyahe kayo, pagka nakikita kayo sa side mirror, mukha talaga kayong big bike. Yan. So I installed PIAA, horn. So okay naman yung horn niya. And the laser gun na start na ba yun pagka ano. Yan. So yun lang yung modes ko dito. Windscreen, cellphone holder, and pipe, crash guards para formal looks. So yun, that's just my 2 cents on why you should buy this bike. See you on the next upload.